Based po sa item 4.8.4 ng Joint Circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Okay. Bakit ito rin naging basehan ng disallowance nung tables and chairs na yan? Hindi ba confidential yon? Kung Hindi- saan binili yung table and chair na yan, hindi ba confidential yon, Madam Witness? Hindi po kasi nila in-specify na the payments for yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila. Kailangan ba mag-submit ng... Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of... para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka... Anong hinahanap ninyo sa post-audit? Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. At anong kailangan na dokumento? And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Sa pag-evaluate mo nitong dokumentong sinabmit ng Office of the Vice President, meron ba yon mga official receipts, sales invoice na sinabmit? Wala po. Isa, dalawa, tatlo. Walang sinabmit, Madam Witness? Wala pong mga resibo po. Okay. Now, based sa iyong audit, sino-sino ang liable persons dito sa in connection with this notice of disallowance na binasa mo? Sino-sino ang mga persons na responsible or accountable dyan sa pinakita mo? Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Okay. Sa document na yan, pwede bang pakita mo yung mga pangalan na sinabi mo? Nasa page 2 po. Showing to you page 2, Madam Witness, and being flashed on the screen. Please tell us if these are the very same persons na sinabi mo na accountable. Yes po. Bakit sila accountable? Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang Special Disbursing Officer and she disbursed po the cash advance. Ito namang Villa del Rey. Bakit sinasabi mo na accountable officer siya? Nag-certify po siya dun sa backseat ng liquidation report na ang supporting documents are complete and proper. Hindi ba nila ginawa ito? Yung mga sinasabi mo na kailangan sa joint circular? Yes po. Yes. If kasi po yung participation nila sa transaction, kaya po sila nasama sa persons na liable po sa transaction na ito. Dahil first, si BP Sara bilang siya ang head of agency at siya po ang nag-approve ng transaction and utilization ng cash advance. Pangalawa po, ang naging participation po ni Ms. Gina Acosta is siya po ang Special Disbursing Officer at siya po yung nag-disburse ng cash advance. At kay Ms. Julieta Villa del Rey naman po, sinertify niya na complete and proper yung supporting documents, pero hindi po complete and proper yung nasubmit po sa amin. Okay. Madam Witness, nag-issue ang COA ICFAO ng notice of disallowance. What happened next, if any, kung maalala mo? Noon pong February 5, 2025, nag-appeal po ang Office of the Vice President. Nag-file po sila ng petition for review sa Commission proper. And do you know what happened to this petition for review?
Nung April 10, 2026 po, naglabas ng decision ng Commission Proper at na-furnishan po ang aming office and inaffirm po nila yung notice of disallowance in the total amount of 73,287,000. So yung petition for review, disallowed pa rin. Noon pong lumabas yung decision ng Commission Proper, inaffirm po nila yung disallowance. Magkano yung disallowed ng commission proper? Same po sa nasa notice of disallowance namin, 73,287,000 po. At ano naman ang ibig sabihin ng disallowed? Ang notice of ang disallowed po is sa level ni ICFO po kasi pag issue kami ng notice of disallowance, meron na po silang we demand them to ibalik po yung pondo. Pero meron pong remedy which is yung ginawa nila, nag-file sila ng petition for review po sa Commission Proper. At ano naman ang nangyari sa petition for review na yan? Ayun nga po, nagkaroon ng COA decision na inaffirm po nila Mga yung kapuso, notice of disallowance. magpapatuloy po ang ating Pagkatapos live na streaming in-offer, samantala susunod na po agad sa GTV ang Balitang Ano ang Hali. ginawa? May 2026, meron po silang final na motion for reconsideration. So nag-file ng motion for reconsideration ang Office of the Vice President. Anong nangyari sa motion for reconsideration na final? Tungkol dito sa decision na ibalik ang 73 million na yan. Ano ang status? Wala pa pong naging decision ang Commission Proper po. Pending resolution po. Okay. Punta naman tayo sa first quarter and second quarter of 2023, which covers the Office of the Vice President's liquidation of confidential funds. What is your participation? Ano naman ang participation mo dito sa pag-evaluate ng liquidation expenses or documents na sinabit ng Office of the Vice President? For anong period po? For the first quarter of 2020, first and second quarters of 2023. Ako po ang nag-evaluate ng response ng OBP sa Audit Observation Memorandum po na na-issue sa kanila for that period. Yung dalang quarters, nag-issue ng Audit Observation Memorandum. Sino ang nag-issue? Yun po, si Mr. Wamil po. Na-issue po yung AOM na yun nung time ni Mr. Wamil.